Hello, hello! Hello guys! Ito po ang inyong super tinderang nanay, si Mary Barrientos po. For today's video guys, is yung ang ituturo ko sa inyo ay kung papaano ako nakaka-survive, ano ang ginagawa ko para kahit tagtumal ngayon, pandemya ngayon, is nakaka-survive ang tindahan ko, nakabayad ako sa mga bayarin ko, and then kahit papaano tumutubo ako. Tuturuan ko kayo guys kung ano ang tips na gagawin ninyo sa gulayan store nyo. Tara guys! Oops! Before anything else, please don't forget to subscribe my little channel, my new little channel, and click the bell button para maging updated kayo sa iba ko pang mga videos, lalong-lalo na guys, yung mga tungkol about sa gulayan, yung mga tips sa mga gulayan, kung paano pagtitinda at kung paano ang pagpe-preserve ng gulay para humaba. Oops! 5:30 na, tara na, punta na tayo sa tindahan para magtinda. Everyday guys, ganito ang aking daily routine. Tara! Guys, ang aking gulayan store, napakaliit kong gulayan store. Ang tips ko guys na sinasabi sa inyo, na ibibigay ko sa inyo para makasurvive tayo dahil ngayon po ay tagtumal at ngayon ay may pandemya, para marami po tayong binta, is ang repacking guys. Repack. Yan, repack. Tingnan nyo ang taas ng tindahan ko guys. Puro repack. Repack. Piso-piso ang kita. Pero pag naipon, limpak-limpak. Magtyaga tayong mag-repack guys. Maraming pwedeng i-repack ng mga ricado sa pagluluto like Star Margarine. Benta namin dyan is 10 piso guys. Pag pinapapakyaw ay 8. Malaki ang tubo dyan guys. 80 per kilo ang bigay namin kapag per kilo. So magre-repack-repack ka nyan guys. Ang laman lang ay 80 grams. Bibenta mo siya ng 8 pesos or 10 pesos. So may tubo ka na, diba? So repack-repack lang guys. Kasubha. Ang kasubha guys is nire-repack ko ng tagti 10 pesos. Yan, nilalagay ko sa 3x8. Tapos kapag kalahating guhit naman, ang benta ko is 100 pesos. Kasi ang kasubha guys, ginagamit sa arroz caldo. Ayan guys, ako ay natatawa habang nag-i-edit ng aking video. Kasi kitang-kita ko na pagod na ang sarili ko. Nakasandal na ako habang nagre-repack ng kasubha. Ang dami kong nirepack ngayon guys, naipunan talaga ako. Feeling ko parang pagod na pagod ako. Ayan, kasubha, 100 pesos. Paminta, 5 pesos. Nire-repack ko ang pamintang buo, durog, nakrak na ganyan, at yung pinong-pino. At swete, ginagamit pang kare-kare. Nire-repack ko na tag 5 pesos. At mayroon din akong tag kakalahating tag-iisang guhit guys, 25 pesos ang benta ko. Ayan, nilalako nila yan pang kare-kare nila. Kaya mabili talaga yan dito. And then pang palabok, pang papulan nila sa palabok nila. Kaya mabili dito guys yan. Kaya kung ang inyong tindahan is malapit sa palengke guys, kumpletuhin nyo na lahat ng rekadong kailangan ng isang mamimili. Rekado para sa kanilang mga nilulutong pang araw-araw na mga ulam like kaldereta, menudo, lahat kare-kare. Yan, isabit mo lang yan guys sa isang sabitan. Alambre pwede dyan guys, para pag sinabit mo, hila ka na lang ng hila. Pag bumili sila ng tingi-tingi, hila ka na lang ng hila. Pag bumili ng gulay yan guys, maghahanap na rin yan sila ng mga rekado. Pickles ginagamit pang kaldereta. Na bumili sa'yo guys ang customer ng patatas, red bell pepper, and carrots, yan. Diba, magkakaldereta sila. Alok mo na din yan guys para mabili at ano na sila, masanay na mayroon kang mga ganyan. So mabilis yan. Isabit mo lang ng ganyan yan. 15 pesos isang guhit na pickles na durog. Apo, ganun din. Yehey! Hilahin mo lang kapag ka may bibili. Next is pickles na hati-hati. Nagre-repack din ako niyan guys. Nilalagay ko lang sa plastic. Yung guhit ko din, 15 pesos din isang guhit. Ang ginagamit ko dyan na pang repack is yung ice bag para matibay. Kasi yung ice bag kahit mabagsak mo guys, hindi masisira. Yan. Lalagyan mo lang siya ng paper cups. Ayan na, 15 pesos na. Pag may magkakaldereta, bibili, maghahanap, hihilahin na lang. Ayan, yehey, 15 pesos. Pag isang hindi ka na mahihirapan magkakasakal. May apog din ako guys. Ang apog is ginagamit nila yan paglinis ng bituka ng mga baboy, gano'n, ng mga laman loob ng mga baboy, manok, kung anong gusto nilang linisan. Ginagamit din nila yan panganga.
Lalo na ng mga katutubo namin dito sa Mindoro. 5 pesos yung isang ganun guys. And then kapag ka naguhit naman ako, isang guhit is 200 pesos. Ay, 20 pesos pala. Nagkamali na naman si super tinderang nanay. Ginagamit yan guys ng mga kaibigan naming mangyan dito sa Mindoro pang nga ginagamit din yan guys pang bualaw. Alam niyo ba yung bualaw? Yung binatog yung mais na tuyo na nilalaga. Yan, nilalagay yan para maalis agad ang mga balat. Ito guys, oh, yan, ginaganyan ko lang sa plastic ang mga nirepak peanut butter. Ginagamit din yan guys pang kaldereta. Mabilis din yan dito. 10 pesos ang binta ko, isang guhit. Kapag pinapapakyaw ko yan guys is 8 ang bigay ko. Basta lagi lamang natin tatandaan na ice bag ang gamitin natin pag i-repack kasi matibay yun. Madami pwedeng i-repack guys na pagkakakitaan na madali mo siyang maibenta sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga customer na namimili ng gulay. Lahat ng klase ng rekado. Mayonnaise guys, pwede. Nagre-repack din ako nun, mayonnaise. And then yung mga curry powder, nire-repack-repack ko din yan guys. Baking powder, tsaka yung cornstarch, harina, may tagpa 5 pesos din ako. Mabilis yung mga ganun kasi minsan ang gamit lang ng mga nagre-rekado. May mga ano din dito guys, yung mga bulaklak ng saging, tapos yung mga turmeric powder, mga ganun. Marami akong ganun kasi mabilis yun dito sa akin guys, mga garlic powder, and then yung mga star anise. Meron din ako ditong repak-repak, laurel, at sweaty powder, kalamias na tuyo, and then yung mga sesame seeds, mayroon din po dito sa akin. Talagang kinakarer ko na lahat. Ano pa nga yun? Mga goma. Marami din dito guys. Pasas. Yung lahat ng mga pangangailangan ng mga nagre-rekadong mga nanay dito. Meron po dito. Nire-repack-repack ko. Ayan, kitang-kita naman po. Siksika na talaga sila. Ang mga repack-repack ko para kapag naghanap, may ibibigay tayo. Ayan guys, kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, ang tips ni super tinderang nanay, sa pagtitinda ng gulay, samahan na po natin ang mga repack. Huwag nating ismulin yung pagre-repack. Lahat ng mga rekado, kailangan may repack tayo, yung mga maliliit, mga tagpa 5 pesos guys. Yung isang haluan lang ba sa isang lutuan? Ganun ang gusto nila guys. Dito guys sa akin, may vanilla. Nagre-retail din ako dito guys. Kasi konti lang naman ngayong kailangan ng tao. Ba't mo ipipilit na ibenta yung isang boting vanilla? May bibili ng parepak-repak. Kung ilan silang nagtanong kung may benta mo yun. Mas malaki ang tubo guys sa repacking. Meron din ditong cheese powder. Nagre-repack din ako ng cheese powder. Pero may per bag din talaga akong cheese powder na gusto mo bumili ng per bag. And then may per sachet na ganon. And then yun sa isang sachet na yun guys, hahati-hatiin ko pa yun. Ititinda ko ng 5 pesos. Kasi may mga nangangailangan ng pakonti-konti lang. Yan guys, ang tips ko sa inyo, matuto tayong mag-repack. Magtiyaga tayong mag-repack. Para doon guys, malaki ang kita. At saka, maraming bumibili talaga ng mga repack ng mga rekado guys. Kasi ngayon nga, kagaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, pagbili nila ng gulay, kasama na rin nilang bibili yung mga rekado nila na yun. Kasi ayaw nila ng palipat-lipat ng pupuntahan. Ayaw nila ng palipat-lipat ng tindahan na bibilan guys. Kailangan kumpleto na nilang mabili sa'yo lahat ng gulay at rekadong kailangan nila sa kanilang lulutuin. Ayun lang guys ang tips ko sa inyo ngayon sa aking video na ito. Sana marami kayong natutunan at marami kayong napulot sa aking mga tips na binigay sa inyo. Huwag niyo po ulit kalilimutan. Please subscribe my channel and hit the bell button para maging updated kayo sa aking mga video. Manood na rin kayo guys ng iba ko pang mga video. Bye-bye! Thank you!